Basahin muna natin yung ating teksto ngayong umaga. Kinuha natin to sa Mark chapter 6 verse 34. Ang sabi niya, "And Jesus, when he came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them." No, take note of the compassion for them. Because they were like sheep not having a shepherd, so he began to teach them with many things. Nagkaroon siya ng compassion and began to teach them with many things. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, we glorify your name. We thank you for your presence today na pinagkaloob sa bawat isa. O Diyos, maraming salamat po sa mga puso at pandinig ng mga tao nandito ngayon na pinili mo upang makarinig ng iyong salita. Nawa ang lahat ng aming maririnig ay tumimo sa aming mga puso't isipan at maisagawa nito sa aming mga buhay. Lord, I continue to deny myself. Gamitin mo po ako, O Diyos, upang hihayagang iyong salita ngayong umaga. Binabalik namin ng pinakamataas sa papuri sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sabi in Jesus, kung pag-uusapan natin ngayon yung verse na to, maaaring magtataka kayo, bakit siya nagkaroon ng compassion? Kasi in Jesus. So ibig sabihin, meron siyang naunang tinutukoy bago itong teksto na ito. Kasi sabi, and Jesus. So babalikan natin yung verse 30 nitong Mark chapter 6. No? Sabi, the apostles returned to Jesus from their ministry tour. No? So, itong mga oras na ito ay sila ay nagkakaroon ng ministry tour. Yung mga disciples and apostles si Jesus. No? Sila ay lumilibot, umiikot, ministry tour nga eh. No? And told him all they had done and taught. No? They're sharing their thought, yung mga experiences nila, kung ano yung mga naranasan nila. No? Then Jesus said, let's go. Let's go. Or sa ibang translation, come with me. Dito, let's go off by ourselves to a quiet place and rest a while. He said this because there was so many people coming and going that Jesus and his apostles didn't even have time to eat. So they left by boat for a quiet place where they could be alone. No? Verse 33, but many people recognized them and saw them leaving. Dami nakakita. And people from many towns ran ahead along the shore and got there ahead of them. Nauna pa, no? Dito na pumasok yung ating text. Then Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat. No? And he had compassion. So, ang title natin pag-aaralan ngayong umaga ay Having the Compassionate Heart of Christ. Does anybody here wants to have the compassionate heart of Christ? Hallelujah. If you have the desire to follow Christ and you knew the cost of following Christ, then we must have the compassionate heart of Christ. No, kanina, grabe yung compassion nung puso ni Sophia. And I pray na yung mga gumaganap dito ng Haraya, praise the Lord, hallelujah, yung Haraya ministry, no? Yung mga nagsisipagganap na yan, kahit sa kanilang mga totoong buhay, ganun pa rin ang kanilang ginagawa. No? Wag lang yung lalaki. And I also pray, no? Lahat po tayo dito, bago natin marinig tong pag-uusapan natin, I declare that meron tayong compassionate heart. In Jesus' name. No? So ngayon, tignan natin yung dalawang anggulo na nakita natin dito sa binasa nating teksto from 30 to 34. Meron ako nakita na two angles of compassion. Number one is the practical compassion. Number two is the spiritual compassion. Do you wanna know? Pag-usapan muna natin yung practical compassion, mga kapatid. Nung sila ay dumating, nung sila ay nakita-kita from many ministry tour, no, sila ay nag-sharing, no? Parang yung ginagawa natin dito pag tayo ay nagkakaroon ng life group, ng small group, no? O kapag tayo nagkikita-kita from our praise and worship, no? Or from our feeding program, no? Kahapon nagkaroon po tayo ng feeding program.
doon sa Manggahan. Yun po ay project ng LCC Children's Ministry. Palakpakan natin ang ministry na ito. Hallelujah. No? And all the glory belongs to the Lord. No? We are doing this because of, I believe, compassion. Amen? Hallelujah. They are exhausted. Itong mga disciples and apostles, they are sharing their thoughts, no, with excitement and mixed of exhausted. Pagod eh. Di ba? Pero excited sila because they have the desire to follow Christ. Amen po ba doon? Yung buong linggo nila ng ministry tour, sobrang intense ng ginawa nila. No? Maraming tao dumarating, umaalis. Di ba? People come and go. To the point na nagsisneak out na sila. Di ba? Itong mga disciples and apostles, sila Jesus, hindi sila nagpaalam. Sabi, let's go off by ourselves. Di ba? To a quiet place. So tingnan natin kung ano yung practical compassion. Practical compassion is concern and consideration sa mga tao, sa physical needs nila. Actually, practical compassion is a wide range of compassion, mga kapatid. Pag sinabi mong practical compassion, it is regarding, no, doon sa tao, physical needs, emotional needs, financial needs, no? So lahat ng needs ng isang tao sakop nitong practical compassion. Doon sa binasa nating verse or verses, ano nakita nyo? Or saan nyo makikita yung practical compassion? Balik mo nga doon sa verse 31. Sabi, then Jesus said, si Jesus mismo nagsabi, let's go off by ourselves to a quiet place and rest a while. Because Jesus knew the practical needs of His disciples and apostles. So nakita natin yung practical compassion ni Jesus Christ dito sa kanyang mga disipulo at apostoles. So kung si Jesus Christ merong practical compassion, how much more ang tao? No? Hindi po ito God, hindi ito trabaho lang ng Diyos magkaroon ng practical compassion. Actually, lahat nga ng tao kahit papaano merong kaunting compassion. Nakita na ba kayo ng fighter sa MMA? Di ba? Yung susuntukin na lang niya pero nakita niya na naduguan. Nakatayo pa, pero hindi niya tinuloy. Tapos sabi niya ayaw niya na. Siya na yung sumuko. Kasi nagkaroon siya ng compassion, naawa siya ayaw sumuko eh. Di ba? Tayo, pag kami nang lilimos, yung talaga nakakaawa, andun yung compassion natin eh. To give something, kahit maliit na bagay, to provide a need. Amen? Pag tayo ay nagtatrabaho, pag tayo ay nagpapatrabaho, kung tayo may empleyado, nakita natin pagod na, hinihingal na, talagang inahabol na yung hininga, sinasabi natin, magpahinga ka muna. Kahit sa ministry natin, yung mga leaders, pag nakikitang pagod na, yung kanilang mga members sa kanilang ministry, pinagpapahinga din natin. So we can see the practical compassion in every situation. So tingnan natin yung practical compassion applied to ourselves. So number 1, mga kapatid, under practical compassion, mga kapatid, no? Rest for a while. No, Jesus said to them, let's go off by ourselves. No, hindi niya sinabing go away by yourselves kasi pagod ka na. Can you see the very deep compassion from Jesus Christ? No, na pwede naman niya sanang pagpahingahin yung mga disipulo nang bahala sila magpahinga. Pero ang ginawa ni Jesus, sinumahan niya pa. May mga oras, mga kapatid, that we need to make a decision to turn off our phone, turn off the television, close the book that you're reading, yung Harry Potter. And let's go to our room, no? Hindi naman porket sinabing quiet place, yung talagang sobrang tahimik, low volume. Pag sinabi mong quiet place, that is away from the regular business of the world, no? Away from people. Away from someone, no? Somebody, no? Go to your room with Jesus. Kaya nga sinabing, let's go off by ourselves. Come with me.
Sabi ni Jesus, if you want to rest, come with Jesus. If you want to rest, rest with Jesus for a while. Marami sa atin yung hindi uso yung salitang rest. Hindi ko mas sinasabing unending grind. Kasi itong mga ito nagpapahinga din naman. Pero literal, talagang merong mga taong hindi tumitigil kakagrind. Tapos at the end of the day, wala pa ring result. Ang ending, frustration. Kuwang-kuwa mo, no? Alam mo yung lalakad ka hanggang circle, makasagap lang ng wifi. Unending grind. So lahat tayo, mga kapatid, we need to rest for a while. No, kasi sabihin mo, nagre-rest naman ako, pero nakatutok ka sa phone. Nagre-rest ka, pero nakatutok ka sa TV. Nagre-rest ka, pero ang dami mo pa rin iniisip patungkol sa mundo, sa buhay mo, for your wants. Di ba? Alam mo, nagpapahinga ka na lang, yung katawan mo lang nakahiga, pero yung utak mo, takbo ng takbo. Di ba? Ang gusto ng Panginoon for our practical needs, no, applying to us to, mga kapatid, patungkol pa po sa atin to, ay magkaroon tayo ng kapahingahan kasama siya. Hindi ang kung ano-anong bagay. Kasi we might say that we are with the Lord and we have the desires to follow Christ. Pero alam nyo ba, yung pinag-aralan natin last week, it will cost you everything. Following Jesus will cost you everything. So ibig sabihin, when you rest for a while, you are resting with Jesus Christ for a while. Iba kasi yung kumikilos ka with Jesus and iba yung resting with Jesus. If you are resting with Jesus, you are still meditating because meditating is not a work. Alam nyo bang nakakapagod yung mag-isip ng kung ano-ano? Tapos alam mo namang, at hindi mo alam kung paano mo makukuha. Nag-rest ka, no? Miga ka. Naku, sarap siguro pumunta ng Boracay. Pero paano ko makukuha yun? Naku, kailangan kong gumawa ng paraan. Naku, teka, kausapin ko muna si Mare, baka pwede makautang para makapunta ng Boracay. Diba? Ang ending, nagpunta na lang sa Porac. Hindi na sa Boracay. Porac na lang. Porac ay, pambira. Diba? We need to rest. Amen? E di pangalawa, sabi, in a quiet place. Doesn't necessarily mean, kung nasabi ko na, in God's presence. Rest for a while in God's presence. Kasi mga kapatid, our body or our human flesh ay merong limitation. So, yung sumunod is work limits. Lahat tayo merong limits. Amen po ba? Alam mo, kahit sa ministry, nagkakaroon din tayo ng pagod. Nagkakaroon din tayo ng umay. Alam mo, meron akong kilala, no, hindi ko nasasabihin kung anong pangalan. Alam ko namang alam niya kung sino siya. Pero nagpaalam siya noong nakaraan sa kanyang leader na magpapahinga muna siya sa ministry kasi exhausted, no? Ayaw niya muna mag-ministry, lahilo daw muna siya sa ministry, pero hindi siya absent. Tama? No? Huwag ka na sasagot, baka mahalata. Kasi dumating siya sa point na burnout siya. Yun ang sabi niya eh. Kasi po, na-burnout po ako eh. Bakit ka na-burnout? Kasi you're not resting. Alam mo mga kapatid, if you are doing your ministry of your might without resting in God's presence, you might end up burnout. Alam mo, yung pagpunta natin every Wednesday, tapos may life group pa tayo. Tapos Sabado, pupunta ka pa. May manggahan pa. Tapos Linggo, minsan kasama ka pa sa QC. Diba? Paano kung magkaroon pa tayo ng LCC San Mateo? Diba? Tapos wala kang rest in God's presence. It is impossible for you to go through. Darating ang punto na mapapagod ka, magpapaalam ka sa leader mo, magpapahinga ka lang. Yung leader mo, sige, naintindihan naman, magpapaalam, magpapahinga ka lang naman, di ba? Pero ikaw, nagpahinga ka lang, no? Pero nawala ka na. Marami akong kilalang ganun eh, nagpahinga lang. O ba't absent ka? Papahinga lang po ako. Papahinga ko lang aking isip. Alam mo, it doesn't make sense. Because resting should be with Christ. Amen. Dapat itong lugar na ito ay ating resting place. Amen. And even your room, extension of your resting place. Amen. Hindi ka dapat napapagod sa paggawa para sa Panginoon.
Because if you are doing, alam niyo yung mga disciples, si Jesus na lang nagsabi, let's go by ourselves to a quiet place. Siya na lang nagsabi eh. Alam niyo ba na meron kaming quiet place tuwing Tuesday? And that is our very rest. Sa mundong punong-puno ng nakakapagod na sitwasyon, every Tuesday is our resting place. Alam mo, nare-recharge kami. Diba? Malakas mag-amen yung mga intercessor. Praise the Lord. Every Monday hanggang Sunday, may lalabas sa bibig ng isang minister, ate, hindi ako makakapunta ngayon. O kuya, hindi ako makakapunta ngayon. Bakit? Kasi pagod ako from work. Alam niyo yung mga disciples, they are sharing their thoughts doon sa kanilang ministry tour. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang ministry tour? Isang linggo yon, walang pagod. Sila ay nagpapagaling. But they are excited. Siguro ganito yung sharing nila. Alam niyo ba yung isa doon? Ganito, gumaling. Diba? Excited sila. Pero yun, hindi siya nakakapagsalita, hindi siya nakakita sa pangalan ni Jesus. Kasi mga kapatid, hinayaan silang magkaroon ng authority. Binigyan sila ng authority ni Jesus, kaya sila nakapagpagaling sa kanilang ministry tour. No, pero, they're sharing thoughts, excited sila, pero alam ni Jesus that they are exhausted. Alam niyo mga kapatid, sa ating ministry, yung ginagawa nating life group, ginagawa nating ministry dito sa church, alam ni Jesus na sometimes we are exhausted. Kaya nga nagbibigay siya ng room for you to rest for a while. But not rest by yourself. Malino na sinabi, rest. Let us go off by ourselves. By ourselves. Sabi ni Jesus, come with me. Dahil pag hinayaan ka niya magsarili, magpahinga, mag-isa, mapapahamak ka kasi ang daming papasok na thoughts sa isip mo. Parang ayoko nang bumalik. Because the enemy is like a roaring lion looking for someone to devour. Pag naranasan mo magpahinga, napakasarap. Alam mo, the enemy will insert thoughts sa isip mo. Di ba? Ang sarap magpahinga. Because you are not resting in Jesus, you are resting by yourself. Alam ni Jesus Christ that if you rest by yourself, you will fall into temptation. Not to come back, not to go back to your ministry. Marami nang ganyan nangyari. They have been caught off guard. Hallelujah. Jesus knows our needs. Do you see the practical compassion of Jesus sa atin? No, kaya wag nating iisipin, grabe naman si Jesus. Alam niyo mga kapatid, the world is trying to put a wrong perception, no, patungkol kay Jesus Christ. Patungkol sa ating Panginoon. Ganito ba talaga si Lord? Walang pahinga? Ang linaw sa binasa nating teksto ngayon. Jesus mismo nagyaya. Yung mga disipulo niya nga hindi nagyayaya magpahinga. Si Jesus mismo nagyaya magpahinga. Tara, magpahinga tayo. Alam ng Diyos ang limitasyon ng bawat isa. Kung ibinibigay ng Panginoon ang pangangailangan natin financially, kaya niya ring ibigay yung kapahingahan na kinakailangan natin basta kasama mo siya. Alam mo, si Lord clingy. Once na pinapasok mo siya sa buhay mo, He is so clingy, He is so sweet. He will never leave you nor forsake you. Kahit sa pagpapahinga, hindi ka niya pababayaan, pambihira. Grabe, Lord, you are so faithful. Sabi niya, watch and pray. Ito, bilin niya sa atin. Watch and pray. Anong ginawa ng mga disipulo niya? Natulog, di ba? Natulog. Yan sabi niya, watch and pray. Di ba pag tulog ka, you are unconscious kung ano nangyayari sa paligid? Pag tayo nagpahinga without Jesus Christ, hindi na natin alam kung ano nangyayari sa paligid. Hindi mo alam you are consumed by your many thoughts. Hindi mo alam you are consumed by your desires na makuha kung ano man ang meron ng mundo. Hallelujah. Now, if you have experienced this compassionate heart of Christ, this practical compassion na napagpahinga tayo ng Panginoong Jesus, pinagpahinga tayo ng ating Panginoon with Him, sino po dito nakaranas na sobrang burnout siya sa mundo o kahit sa ministry, kahit sa church, na burnout siya or na-exhaust na siya, napapagod na siya. Pero pag uwi niya sa bahay, nagpunta siya sa kwarto, and then he read the Bible. He rest for a while with Jesus na recharge. Sino po dito na naka-experience ng ganun?
Hallelujah. Kinabukasan, go na ulit. Parang kinabukasan, excited na siya ulit pumunta ng church. Excited na siya ulit gumawa ng mabuti para sa kapwa. Nakakapagod gumawa ng mabuti para sa kapwa. Amen po ba? And etong susunod is the practical compassion applied to others naman. Kasi kailangan merong outlet. Hindi pwedeng puro compassion lang or practical compassion from the Lord. Di ba? We cannot say that we are experiencing the practical compassion from the Lord if we will not pass on the practical compassion to others. So, we need to know what is the practical compassion applying to others. Pag ikaw ay naka-receive ng practical compassion from the Lord, you will have the compassion for others as well. No? Philippians chapter 2 verse 1 says, is there any encouragement from belonging to Christ or being united with Christ, no? If any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. If you have any encouragement, na meron ka to encourage one another to have love, to have, to share the Spirit, no? Then sabi ni Paul, gusto ko din makiisa. But this kind of love that we have from the Lord, one in love in spirit, sharing it to one another, this will produce the compassion for others. Kung wala kang love, but you are showing compassion, what you call that? Hypocrisy. Because that is just showing off what you can do. But if you have love, but you don't have compassion, what you call that? That is impossible. Because if you have love, no, sabi being one in spirit and one mind, and of mind, having the same love, we are one. If you have love, it is very impossible not to have the compassion for others. Mga kapatid. Naintindihan? So, pag nagkakaroon ka ng compassion, ibig sabihin, meron kang pag-ibig. Pag may pag-ibig ka, dapat meron kang compassion. Sabi, pwede ka magbigay without love, but it's impossible to love without giving. Pwede ka magpakita ng compassion without love, but it is impossible to love without compassion. Hindi mo pwedeng sabihin, iniibig mo yung kapwa mo by not sharing or by not showing the compassion to them. Amen po ba? Sino po dito umiibig sa kanilang mga magulang? Pag nakikita nyo bang nahihirapan na ang inyong mga nanay, mga tatay, kakakilos sa bahay, nagkakaroon ba tayo ng compassionate heart to help them? Yung compassion sa ating mga anak. Pag nakikita natin yung mga anak natin nahihirapan na, pupuwersahin mo ba? Pagagalitan mo ba? Ano yung para i-drive sila to work hard? The only thing that we can do is to remind them, no? Not to push them and hurt them. Kasi ganun po yung tradition noong unang panahon eh. No? Pag yung mga bata parang mahina, sasaktan para matuto. Kasi hindi naman pwedeng saktan yung magulang pag mahina eh. Magulang na nga eh. Nakita na ba kayo ng ganun? Pag yung bata nakita niya, yung anak nakita niya yung nanay niya, "Nay, ano ba naman yan? Ang tamad-tamad mo." Sisipain niya pa. Di ba? Tapos pag sa araw ng ending ng buhay ng nanay mo o ng tatay mo, iiyak-iyak ka. Sabi mo, "Mahal na mahal kita, nay, tay." Pero nung nabubuhay, wala kang compassion. Hindi mo man lang matulungan sa gawaing bahay. Nakikita mo nagkakanda kuba-kuba na yung nanay mo, yung tatay mo. Diba? Pero ikaw malakas ka. You have all the might to help your parents, pero hindi natin nagagawa. Is our hearts tender? Full of compassion? Diba? If yes, apply natin yan. Ano pa? Real love. 1 John chapter 3 verse 17 says, "We know that real love is because Jesus gave up His life
for us. This is real love. No? So also, we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. If someone has enough money to live well and sees a brother or sisters in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? No? Paano nga naman? So, ibig sabihin mga kapatid, if we have money to take care of ourselves, tapos meron naman tayong means to help others, let's help others. Diba? Para makita ng ibang tao, o ikaw mismo sa sarili mo, makita mo that the love of God is yours, is in you. Diba? Jesus Christ gave up His life for us. Alam mo, meron akong kapatid na na talagang sukdulang ibigay lahat ng kanyang resources just to help others. Minsan napagsasabihan na namin na hindi na pagtulong ang ginagawa mo eh. Kasi kahit luho ng kanyang mga kaibigan, binibigay. Kahit hindi na pangangailangan, binibigay. Masisisi ko ba siya if that's her heart? She has the compassionate heart and tender heart. Pero ang request ko sa kanya, sana sa mga kapatid mo ganun ka din. 'Di ba? Wag lang sa ibang tao. Hindi pag kami kaharap mo mga kapatid mo, panay hingi mo, pero sa ibang tao panay bigay mo eh. Unahin mo muna kami. Then pag nag-overflow na, tsaka magbigay sa iba. Isn't it practical? Diba? Para walang persecution. Safe lang. Diba? Kasi diba, ang ibang tao, they cannot persecute you. They cannot throw you anything eh. Nasabihin mo, damot. Eh kasi hindi ka naman kaano-ano. Pero ang kapatid mo, ang pamilya mo, pag pinagdamutan mo, eh sabi ka talaga madamot niyan. Kung ano yung na-receive mo, yun din ibibigay mo. Hindi ka pwedeng magbigay nang hindi mo ba nare-receive. Kung nakaka-receive ka ng rudeness, yun napapasa mo, rudeness. Alam niyo mga kapatid, merong isang tao, minister din to mga kapatid, that he is not being sensitive of what he is saying. And he is not sensitive of his action. Madalas siya nakakasakit ng tao at yung tao na yun nag-end up burnout. Mga kapatid. No? So let us be careful sa mga sinasabi natin. Marahil, ikaw feeling mo tama pa yung sinasabi mo kasi you want to encourage but you are showing tough love. That's not applicable. Huy! Jonas! Ayusin mo naman yung mo. Hindi naman tama yung pambihira. Hindi ba pambihira naman? Didisturb kami. Is that how you approach your brothers and sisters in Christ? Eh, hindi mo naman kabisado yung character nitong taon to, mali mo kung weak. Kung ikaw, strong ka, yung tao na to weak, you need to take care of them. Inaalagaan ko yan. Saan? Sa salita. Panay ang sermon mo, nadi-discourage na yung tao. So, kung ikaw yun, magbago ka na. Magbago ka na. Show real love. Diba? Alam mo, pwede naman sabihin, bro, kasi kanina, medyo na-disturb kami. Baka pwedeng next time. Mahirap ba yun? Ano mawawala sa'yo pag maging approachable ka? Ano mawawala sa'yo? Yung character mo, pagkalalaki mo? Sa tingin mo, mawawala takot nila sa'yo? Sa tingin mo, matatakot sila lalo sa'yo pag naging strong ka? Hindi. Dalawa lang mangyayari. Either matakot sila sa'yo o kamuhuyan ka nila. Pero pag nagpakita ka ng being approachable, dalawa lang pwede mangyari. Either mahalin ka nila pabalik or kayan-kayanin ka nila. Pero a true Christian will love you back. That is real love. Hallelujah. Does anybody here? Meron talagang real love. Diba? Real love doesn't mean or doesn't want to hurt others. You must be careful. Ang Panginoon nga si Jesus Christ nga dinadaan sa parable. Ikaw rekta. Pambihira, daig mo pa si Jesus. Si Jesus dinadaan sa parabola. Nagbibigay na example, ikaw rekta mismo. Uy, bobo mo, ganun. Hindi, wag. Pwede mo sabihin, alam mo, bro, meron akong kilala, bobo. Di ba, parable, di ba? At least hindi ka nakasakit. Kuya, ako ba yun? Hindi, wala akong sinabi. Pero kung sa tingin mo, applicable sa'yo, then go.
Di ba, church should be a place full of joy and full of love. Amen? Because real joy will come. Philippians chapter 4 verse 4 says, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon. I think there is a connection between having joy in the Lord and compassion for people. No? When you are enjoying God, you want to bless other people. If you are not enjoying God, you don't want to bless others. Kasi yung feeling mo, mauubusan ka. When you are rejoicing for what God has done and is doing in your life, mga kapatid, you find it easier to be considerate. Napakadali maging considerate sa ibang tao pagka talagang nagre-rejoice ka for what God has done into your life. Nare-realize mo, grabe yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. It is very to be considerate to others, mga kapatid. Alam niyo yung pagiging considerate? Yung nagkamali yung tao, pero hindi ka nag-focus sa pagkakamali niya at pinagbigyan mo yung pagkakamali niya, pinalagpas mo na lang. That is being considerate. Sorry. If you are rejoicing for what God has doing into your life, mga kapatid, it is easier to be patient to others. It is easier to be compassionate to others. No? So what is the key? To be compassionate, you must have real love and real joy. If you don't have real joy in your hearts, mga kapatid, it is very impossible to show genuine compassion to others. Amen? Practical compassion is being concerned and considerate regarding the physical needs of others. Following Jesus results in caring for people, even if it's simply suggesting. Lahat yun kasama. Mga kapatid, alam mo, pagka alam mong darating na si Jesus soon, you will be careful sa mga gagawin, sa mga ginagawa mo. Pagka nakatatak sa isip mo that Jesus Christ is coming soon, hindi natin alam kung kailan, you will show real love and real joy. Pero pag hindi mo alam, mga kapatid, alam mo, lack of knowledge, sabi ng Panginoon, my people are destroyed because of lack of knowledge. Sabi ni Lord, pagka hindi mo alam, yung mga signs kung kailan darating si Jesus, o hindi nakatatak sa isip mo that Jesus Christ will come soon, you will not show compassion to others. At hindi ka magkakaroon ng real joy. Kasi the real joy, makukuha mo yan kasi alam mo that Jesus Christ will come soon. You will be excited. Jesus, marabit ka nang dumating. Hindi naman natin alam kung kailan. Pero you are excited kasi yun naman yung very purpose. Yun naman isa sa very reason kung bakit tayo nandito ngayon is for the second coming of Christ. Sino dito ang gustong abutan yung second coming ni Christ? Hallelujah. Sino pong may ayaw? Lahat tayo gusto nating maabutan. So anong kailangan natin gawin? Let's be aware of what we are doing on this world. Now, mga kapatid, let's talk about the spiritual compassion. Spiritual compassion, kung titignan natin mabuti, the spiritual compassion and practical compassion ay merong overlaps. Parang medyo magkaparehas lang yung spiritual and practical compassion. Pero himay-himayin natin kung ano ba itong spiritual compassion. Una, yung spiritual compassion ay binigay sa atin ng Panginoon. We are untouchable. Matthew chapter 10 verse 28 says, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God. Bakit? Kasi hindi naman nila magagalaw yung kaluluwa mo eh. Matakot ka sa Panginoon who can destroy both soul and body in hell. People may be able to touch you physically, but they cannot touch your soul. Maaari ka nilang saktan, maaari nilang mabago mindset mo, but they cannot touch your soul. Ang pwede lang gumalaw ng soul is God. Ibig sabihin, if you are founded, mga kapatid, if we are founded in Christ, we are untouchable. No one can touch our spirit, our soul. Amen? Di ba? Nakita niyo yung spiritual compassion na binigay sa atin ng Panginoon?
He build us firmly. Yan ay kung magdedesisyon ka, magpa-build sa Kanya. If you will believe everything, every principles na binibitawan niya towards us, and panghahawakan mo yun, para ka nagtayo ng pundasyon sa ng simento, no? So matibay yung foundation mo in Christ, sa batuhan. Amen po ba? So you are untouchable. They can kill your body, but they can kill a part of you, which is your soul. Hindi kaya, no? Hindi tayo kayang kantiin ng kahit sino man. No? Again, rema nga sa akin yun eh. Kung takot na ako sa Diyos, bakit pa ako matatakot sa iba? Di ba? May takot na ako sa Diyos eh. So, hindi ko na kailangan matakot sa iba. Isa lang ang dapat kinakatakutan. At ang dapat kinakatakutan, yung kayang pumatay ng katawan at ng kaluluwa. Wow, grabe naman wisdom yun. Bakit ka nga naman hindi dapat matakot sa iba? Eh yung iba, ang kaya niya lang gawin, takutin ka, guluhin yung utak mo. Pero hindi niya kayang galawin yung kaluluwa mo. Ang kayang gawin lang ng mga taong ng mga umaaway sa'yo, gusto kang saktan, physical lang yon, nag-heal. But your soul, they can't touch it. No? So we are untouchable. Sino po naniniwala dito na we are untouchable? Sabi mo sa sarili mo, I am untouchable. Hallelujah. Declare. Pangalawa, we have war for our souls, no? 1 Peter chapter 2 verse 11 says, Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Take a look at this, mga kapatid. Hindi po ako nagsabi nito, Bible. Sabi, ulitin ko, Dear friends, I warn you, ano sabi? As a temporary residents or foreigners in this world. Keep away from worldly desires that wage war against your very soul. Ano ba yung nag-aagaw? Yung desire mo to follow Christ and your desire in this world. Amen po ba? And yun po yung nagkakaroon ng war. War. Diba? The battlefield of the minds. Yan libro ni Joyce Meyer, alam niyo yan? So, meron palang war for our souls. May gerang nangyayari. May battle na nangyayari. Gusto mo makuha yung worldly desires mo. But mind us, mga kapatid, we are just temporary resident lang pala dito sa mundo na ito. So, bakit mo kailangan mag-focus dun sa worldly desires mo? Wherein ang sabi ni Paul, mag-focus tayo dito sa heavenly things. Dahil dito tayo papunta eh. Amen po ba? Gaya nga sabi sabi ni Pastor Nicky lagi, mag-i-invest ka ba ng property mo sa hindi ka naman talaga permanent resident? Siyempre hindi. Yung iba nga na magmamigrate na sa ibang bansa, binibenta ang mga property nila sa Pilipinas eh. Di ba? Kasi hindi nila papakinabangan dito eh. Walang makikinabang. Eh tayo, alam naman natin lahat tayo darating sa kamatayan. Di ba? O ngayon, sasabihin mo ba, bebenta ko ng mga ari-arian ko kasi mamamatay na ako bukas. Di ba? Bebenta ko ng mga ari-arian ko. For sale, house and lot. Anong reason for selling? I'm dying. Di ba? Mamigrate na ako sa heaven. Di ba? It's okay, mga kapatid, to have a dream, di ba? Dream house, dream car. Di ba? No, wala pong pumapatay ng pangarap mo na yan. But if you are focusing na doon sa worldly desires mo na yan, at napapabayaan mo na yung spiritual life mo, ay delikado na po yan. Pagka masyado ka na nakafocus sa worldly desires mo, nawawala na yung real love, yung real joy, nawawala na yung compassionate heart mo, nawawala na yung pag-ibig mo sa ibang tao kasi you want to get your worldly desires. Delikado na yan. Maaaring sabihin mo, nandito ka pa sa church, you are attending the church every Wednesday, Saturday, Sunday, lahat ng LCC inatinan mo.
buong linggo, pero yung compassionate heart mo wala, that is a sign of backsliding. Pastor, 20 years na ako sa church hindi mo ako nagbabackslide Alam niyo po ba yung walking dead? You ain't no different there. Diba? You are attending the church, pero wala kang real love and real joy, parang kang walking dead. We must have this real love and real joy. Amen? Hallelujah. And kung meron kang real love and real joy, matindi yung laban mo, maganda-ganda yung laban natin, war against our soul, war to our souls, war for our soul. No? Maganda-ganda laban natin dyan, kasi mananalo yung spiritual desires mo kaysa sa worldly desires. Pag meron kang real love and real joy. Amen po ba? Ngayon, pag pinahintulutan ng Panginoon, makuha mo yung mga material things, so be it. But, mind you, hindi dapat mawawala yung real love and real joy. Hallelujah. At alam mo mga kapatid, meron tayong guardian of our soul 1 Peter chapter 2, verse 25, once you were like sheep who wandered away, but now you have turned to your shepherd, the guardian of your souls. God cares about our souls, mga kapatid. He cares about our souls. Bakit? Kasi ito yung pupunta sa langit He doesn't care of your physical appearance. Kasi yung physical appearance natin magde-deteriorate. Kahit anong gawin mong batak sa mukha mo, pagtanda mo, talagang kusang bumabalik yan. Di ba? Minsan di ka na makapagsalita. Hey guys. Kasi sobrang batak na. Sa ayaw mo lang maging pangit yung itsura mo. Hindi naman tumitingin doon ang Diyos. Huy, ang ganda naman ito. Pasok sa langit. Lahat ng pangit, impyerno. Kawawa naman mga pangit, mga kapatid. So, ibig sabihin mga kapatid, God cares about our souls. Yung soul natin ang iniingatan niya. Kaya pakaingatan din natin ang ating mga kaluluwa. What profit a man if he gains the whole world but he loses his only soul? Diba? Nakuha mo nga yung lahat ng desires mo sa mundo but you lost your only soul. Nawala yung nag-iisang kaluluwa. Wala namang pangalawang buhay. Walang pangatlong buhay. Hindi naman tayo pusa. Actually, kahit nga pusa, talagang matitibay lang sila. Pero minsan ang pusa, isa lang ang buhay, hindi umaabot ng 9. So let us be aware, mga kapatid. Let us take care of our souls. Anyway, mga kapatid, hindi naman tayo mahirapan na alagaan ng ating kaluluwa kasi may guardian tayo, which is God. Siya yung tagapangalaga ng ating kaluluwa. Amen? Now, how can we apply the spiritual compassion towards men? Spiritual compassion causes you to see people differently. If we have the spiritual compassion, alam mo mga kapatid, doon muna tayo magbibigay ng example sa tao. Yung tao, ginawa ng mabuti yung isang tao. Yung isang tao na yun, masamang tao yun Pero ginawan siya ng mabuti. Nakakapanood ba kayo sa pelikula pagka nagawan siya ng mabuti? Yung kalaban, di ba? Yung kontrabida. Pwede mo na ako patayin, pero hindi mo ako pinatay. Bakit? Di ba? Alam niyo yung Ant-Man? Di ba? Yung Quantumania? Meron doon yung isang kontrabida dati, yung B, di ba? Napunta siya doon, natira lang sa kanya ulo, di ba? Kalaban siya villain siya. Pero dahil hindi siya pinatay, niligtas siya nung, sino ba yung nagligtas sa kanya? Yung babae, di ba? Naging kakampi siya. Nagkaroon ng change of the mind. Nagkaroon ng pagbabago ng isip kasi may na-experience siyang kakaiba na hindi niya na-experience sa iba. Pag tayo naka-experience ng pag-ibig mula sa Diyos, magkakaroon tayo ng pagbabago ng isip. And it will cause spiritual compassion. And you will see people differently. Mga kapatid, dati kung ang tingin mo sa tao, dinidikitan ka lang kasi meron napapakinabangan sa'yo, ngayon hindi na. Ngayon, ang magiging tingin mo sa tao na pag dinidikitan ka, kasi gusto nito ma-bless. Diba? Kasi siguro, may nakikita siyang kakaiba sa akin.
Di ba, you will see people differently. You will think differently. Pag ang tao nagkamali, hindi mo na siya tinitignan na as obob. Tinitignan mo na lang siya as nagkamali lang. Amen. So spiritual compassion causes us to see people differently. Amen? Verse 34, sabi niya, Jesus saw the huge crowd. Tingnan niyo yung spiritual compassion na pinakita ni Jesus dito. Magpapahinga na sila, ha? Papunta na sila sa quiet place. But Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat. And he had compassion on them because they were like sheep, no? Na walang shepherd. So anong ginawa niya? They teach them. Jesus teach them many things. Hindi niya tinignan, ang kukulit naman itong mga to. Sinabi ng day off na nga, day off. Sinabi ng cut off na. Kukulit naman itong mga to. Lahat ng tao may pangangailangan. You will see people differently. Pag may nanghingi ng tulong sa'yo, abusado to ha, hindi na ganon. Kung meron ka man means to give, then give. Amen? Alam niyo mga kapatid, pagka magkasama kami ng asawa ko, pag magkasama kami ng asawa ko, parking, di ba? So may mga nagpapaatras. Sige, boss! Pak, kahit na masyado na mayuyupi yung sasakyan, kakakatok-tok. Oh, handa mo na yung barya, sabi ng asawa ko. Muntik na mayuyupi yung sasakyan, bibigay pa akong barya. Bigay kang barya. Bibigay. So hanggang sa nakasanayan ko na, nagbibigay na ako lagi sa mga ganon. Kasi that is their means para kumita. Hindi sila nagnanakaw. 'Di ba? Marangal yung ginagawa nilang trabaho, kahit na minsan naiirita ka na, kahit minsan kayang-kaya mo naman, 'di ba naka-get away na yung parking mo. Iga-guide ka pa. 'Di ba? Para ang tingin sa yata hindi marunong mag-drive. Pero at least effort 'yun. Para buwis buhay 'yun eh. Minsan muntik na ako makasagasa ng ganun kasi biglang humarang sa gitna para lang paatrasin yung pinapatras nila. Tapos makaka-receive lang 2, 3. So magkaroon tayo ng compassion towards them, mga kapatid. So mag-iiba yung pananaw mo. Now, spiritual compassion causes you to tell the truth, mga kapatid. If you really know the truth, which is Jesus Christ gave His life for us. John 3:16, that is the truth. Amen po ba? Ano ang katotohanan? Jesus Christ answered, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sino dito nakakaalam ng katotohanan? Diba? Pagka nakakaalam tayo ng katotohanan, kahit minsan chismis pa lang, excited tayong ibahagi yan sa ating mga kaibigan. Uy, alam mo ba? Totoo pala. Naku, grabe. Hindi nga. Ay, sus, may ebidensya na. Siya talaga. Diba? Yun nga lang yung merong tirador ng manok sa village namin. Nung merong kumakalat kung sino. Tapos kumpirmado na nila kung sino. Excited lahat ng taong ibahagi pag may nalalaman silang katotohanan. Amen po ba? Pero bakit yung katotohanan patungkol sa ating Panginoon hindi natin na ibabahagi? Is it because we ourselves aren't sure? Minsan, kaya ang isang Kristiyano, hindi niya maibahagi ang salita ng Diyos kasi siya mismo ay hindi naniniwala sa katotohanan ng natanggap niya. So, spiritual compassion causes you to tell people the truth. Kung talagang meron kang spiritual compassion at alam mo yung katotohanan na pinangahawakan mo, it will cause you to tell the truth to other people. That Jesus Christ is Lord. No one can come to the Father except through Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an eternal life. That is the truth. Yun yung katotohanan na ibinigay sa akin. Yun yung natanggap ko. Dahil may spiritual compassion ako, gusto kong ibahagi ito sa lahat ng kakilala ko. Amen po ba? Kaya no wonder if this church, LCC, is full of compassion, hindi magtatagal, hindi na tayo kakasya dito sa church. Kasi lahat magbabahagi ng salita ng Diyos because of their spiritual compassion. Alam niyo ibig sabihin ng LCC? Living in compassion. Living in Christ compassion. LCC. Ayos. Baguhin na natin pangalan.
Hallelujah. Sino po dito ngayon ang handang mabuhay in the heart of the compassionate of Christ? Hallelujah. In conclusion, mga kapatid, Jesus demonstrated compassion towards those who were doing ministry. Sa atin, He demonstrated compassion to us. No? But Jesus also demonstrated compassion towards those who needed ministry. Amen? He cared about those serving and those being served. No? Hindi po siya bias na yung compassion niya doon lang sa mga minister, sa atin lang. Hindi. Ang compassion niya ay sa lahat. No? There are people in our lives, mga kapatid, who need to be compassionate towards them. No? They need to care about them, to be patient with them, concerned for them, and considerate towards them. We need to be compassionate. We need to have the compassionate heart of Christ. Amen? The more you experience the compassionate heart of God, the more you will show compassionate heart to others. If you don't, kaya nga sabi, mga kapatid, this is very true. Tandaan natin to. You will know them by their fruit. Kung ang fruit nila ay bad things at yung mga masasamang ugali, it is because they don't receive compassionate heart. It is because they don't experience the compassionate heart of Christ. They didn't have rest for a while. Sa sobrang pagod nila, nagpapakita na sila ng hindi maganda. Di ba, ang tao pag pagod, irritable. Ganon din po tayo. No? Hallelujah. For the disciples to take time to fix a meal for Jesus, and the 12 disciples would have taken time. Build a fire, boil water, and cook whatever food they had. They didn't have any leisure, no? Noong mga time nila. But mga kapatid, at least they have time to eat. Let us have time to eat the Word of God every day. That is our spiritual food. Mari po ba tayong lahat tumayo? Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin at pagbabaagi sa amin ng mahabagin mong puso, ng maunawain mong puso sa iba, sa amin lahat. Lord, nawa lahat ng aming natutunan ngayong umagang ito ay tumimo sa aming mga puso at may apply namin ito sa aming mga buhay. Having the compassionate heart of yours, O God. Today, I declare victory in this place to these people, that they may have a compassionate hearts towards others and towards themselves. I declare it in the name of Jesus, and everybody say, Amen. Amen.